Kabanata 621. Kasinlaki ito ng palad. Ang itaas at ibaba ay tila hindi ginto o bakal, kumikislap na may kakaibang kinang. Sa gitna, ang kakaibang skeleton mark ay matingkad at parang buhay, tulad ng isang demonyong tumatawa ng malakas. Kinilig ang lahat nang makita ito. Nangangahulugan ito na inatake siya ng mga Hallmaster sa Kangwang City. Ito ay isang malaking panganib. Sa sandaling napansin ito ng isang martial artist sa espiritu, tiyak na gagawin niya ito dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang demonic cultivator. Swoosh! Ang kanyang mga daliri ay dahan-daang nangangapa sa malagintong bagay na ito. Nang mahawakan niya ang marka ng bungo ay bigla na lang naglabasan ang isang nakatutuwang galit mula rito. Boom! Naramdaman lamang ni Zephyr na ang kanyang kaluluwa ay nagyelo. Naninigas ang kanyang isip, at ang kanyang buong katawan ay tila pinigilan ng isang malakas na puwersa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nakakatakot sa sukdulan. Hahaha. Lucky boy, kahit sino ka pa, natanggap mo ang imbitasyon namin. Kunin mo itong imbitasyon at magiging kaibigan ka namin. Halika, maligayang pagdating sa bangin. Isang nakakabighaning boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa tenga, puso, at kaluluwa ni Zephyr. Imposibleng itago o itago. Ang boses ay parang karayom na tumutusok sa lahat. Sa kabutihang palad, ang boses na ito ay isang beses lamang lumitaw, at pagkatapos ay nawala. Nang mawala ang kakaibang tunog, bumalik sa normal ang katawan, kaluluwa, at maging ang isip ni Zephyr. Gayunpaman, ang mukha ni Zephyr ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Abyssal Invitation. Narinig na niya ang pangalang ito sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, narinig niya lamang ito dahil ito ay napakabihirang. Kung hindi niya ito narinig kung nagkataon, hindi niya malalaman ang tungkol dito. Kalaliman, impyerno, at pugad ng demonyo. Ito ang tatlong pinakalihim at masamang pag-iral sa The Ethereal Land. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang tatlong pangunahing lugar ng kasamaan ay nagtataglay ng hindi mailarawan ng isip, mga bagay na nanginginig sa mundo, masasamang bagay, at maging ang mga sinaunang, at masasamang anyo ng buhay. Sila ay makapangyarihan, walang kamatayan. Gayunpaman, sa parehong oras, sa tatlong masasamang lugar, ang kalaliman, impyerno, at ang pugad ng demonyo, mayroon din silang hindi mapaglabanan na kayamanan. Mayroong kapansin-pansing kayamanan, kataas-taasan at kakilakilabot na mga diskarte sa militar, isang sinaunang pamana na maaaring yumanig sa langit at lupa, at isang banal na sandata na maaaring magwasak sa kalangitan. Lahat ng uri ng mga bagay ay naitala sa pinakasinaunang mga selyo ng kamay. Gayunpaman, upang makapasok sa tatlong masasamang lugar na ito, talagang imposibleng umasa sa martial arts lamang. Kinailangan niyang umasa sa ibang paraan. Halimbawa, kung gusto ng isang tao na makapasok sa Abyssal Invitation, kailangan niyang taglayin ang Abyssal Invitation. Saka lamang ang isa ay magiging kwalipikadong makapasok. No wonder na walang effort ang Hallmaster na tugisin ako. This thing can't describe as priceless. Kahit na ang buong The Boundless Academy ay nawasak, hindi ito ligtas. Sa pag-iisip nito, naging marangal ang mukha ni Zephyr. Sa itaas ng langit. Ito ay isang maaraw na araw. Ang langit ay bughaw at ang mga ulap ay puti. May pamilyar na aura sa harap ni Zephyr. Ang mga bundok ay nagtagal at ang mga ulap ay lumundag. Mukha siyang unpredictable. Ang Boundless Academy. Makalipas ang kalahating taon, muli siyang bumalik. Pagtingin sa pamilyar na kabundukan, hindi mapigilan ni Zephyr na mapangiti. The Boundless Academy, nakabalik na siya sa wakas. Kabanata 622. Darating tayo sa kalahating araw.
Nakatingin sa nagbabadyang bundok ng The Boundless Academy sa di kalayuan, nakangiting sabi ni Zephyr sa sarili. Matapos magpalat ng bagong itim na kasuotan sa labanan, nang hindi hinahabol ng iba, si Zephyr ay hindi nagmamadaling magmadali sa kalsada. Habang nasa daan, pinag-isipan niya ang energy explosion technique na naalala niya. Kahit na si Zephyr ng energy explosion technique ay hindi opisyal na isinagawa, mabilis pa rin itong maaalala sa kanyang isipan gamit ang malakas na memorya nito. Ang grado ng energy explosion na ito ay halatang hindi mababa, at ang isang ito ay halatang hindi kumpleto. Mukhang ang energy explosion na ito ay hindi lamang isang lihim na kasanayan para sa Hallmaster. Ang Ancient Draconic Way ay napakalalim, kaya kahit na ito ay isang bihirang lihim na kasanayan na mahirap maunawaan, ito ay medyo mahina pa rin kaysa sa Ancient Draconic Way. Sa daan, noong nag-iisip si Zephyr, nakakita siya ng ilang problema sa energy explosion. Hahaha. Junior brother. Habang iniisip ito ni Zephyr, isang malinaw na boses ang biglang tumunog. May halong pagtataka sa boses niya. Pagkatapos, dalawang figure ang mabilis na lumipad patungo sa kanila. Ang isa sa kanila ay may dalang malaking halberd sa kanyang likod. Mukha siyang maharli katulad ng isang walang katulad na banal na general, habang ang isa naman ay may ngiti sa labi pagkatapos makita si Zephyr. Ito ay sina Senior Brother Murray at Senior Brother Vince Scheidt. Nang makita ni Zephyr ang dalawang ito, hindi napigilan ni Zephyr na magulat at masayang sumigaw. Si Vince Scheidt ay nagkaroon ng overbearing aura at ang kanyang momentum ay parang isang mataas na bundok. Siya ay patuloy na lumalawak sa isang uri ng kahangahangang paraan. Bagaman hindi ito dahil sa kanyang sinasadyang pag-uugali, ang kanyang kahangahangang paraan ay nagulat pa rin kay Zephyr. Si Vince Scheidt ay gumawa muli ng malaking pag-unlad. Noong huling pagkakataon, naabot na ni Vince Scheidt ang peak of the agility at pumasok sa spirit. Ngayon, mas malakas ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, pagkatapos makita si Vermurray, mukhang kakaiba at nagulat si Zephyr. Hindi gaanong nagbago ang ugali ni Vermurray, ngunit malaki ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Sa oras na ito, wala siyang pinagkaiba sa binata sa edad na 30s. Bagamat siya ay mukhang kalmado, ang malakas na pagbabago bago sa kanyang katawan ay nakakagulat. Sa itsura nilang dalawa, halatang kalalabas lang nila sa The Academy at bumalik. Senior Brother Murray, tila ang iyong lakas ay umabot sa isang bagong antas pagkatapos ng kalahating taon. Sa pagtingin kay Vermurray na malaki ang ipinagbago ng mukha, hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti. Pambihira ang kakayahan ng lalaking ito, ngunit dahil doon, naantala ang bagay na iyon. Gayunpaman, sa wakas ay nakalusot na siya sa level 9 agility. Natatakot ako na malapit na niyang maabot ang peak level 9 agility. Peak level 9. Hindi maiwasang mapatingin si Zephyr kay Vermurray na nagtataka. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay talagang nakakagulat. Bagamat hindi nabanta kay Zephyr ang level 9 agility, nabigla pa rin siya sa paglaki ni Vermurray. Baka hindi mo pa alam. This guy was originally the successor of ancient Draconic bloodline, but his bloodline was too thin, kaya hindi niya talaga inactivate. Nang umalis ka sa The Boundless Academy para sa trial test, lumaki muli ang kanyang bloodline at nagpasigla sa nakakatakot na epekto. Hindi napigilan ni Vince Scheidt ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi sa isang maasim na tono. Kabanata 623. Senior Brother Murray, anong uri ka ng ancient Draconic bloodline? Hindi napigil ang magtanong ni Zephyr. Hehe. Bilis bloodline.
3 beses ko kayang taasan ang bilis ng totoong energy ko, at hindi masakit sa katawan ko. Tsaka. Hehe, kaya kung tumakbo itong bloodline palagi, at hindi ako mapapagod. Pakiramdam. Nang marinig ang pagpapakilala ni Vermurray, hindi napigilan ni Zephyr ang paghingal. Hindi katakataka na si Vince Scheidt ay sobrang selosa at may ganoong bloodline. Bukod dito, ito ay halos permanente at hindi nakakaramdam ng pagod. Ang bloodline na ito ay sadyang lumalaban sa langit. Sa ganoong bilis, ang kanyang isang pagsasanay ay hindi bababa sa maihahambing sa 3 epekto ng paglilinang ng isang ordinaryong tao. Hindi katakataka na ang kanyang bloodline ay nag-improve ng husto. Hahaha. Huwag na natin akong pag-usapan. Ang ating young junior brother ay umabot na sa level 7 agility. Sa kalahating taon na ito, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglilinang upang perpektong pasiglahin at ipakita ang kanyang bloodline. Well, ang taong ito ay isang maliit na halimaw. Speaking of this young, kahit si Vince Scheidt ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Malinaw, inaprubahan niya ang kakayahan niyang. Teka. Biglang gumalaw ang mukha ni Vince Scheidt, at pagkatapos ay tinitigan niya si Zephyr na may pagtataka sa mukha. Junior kuya, pumasok ka na ba sa level 6 agility? Sa gulat na sigaw ni Vince Scheidt, natigilan din si Vermurray sa isang tabi. Tumingin siya kay Zephyr na parang halimaw. Ang dahilan kung bakit maaaring maabot niyang ang level 7 agility ay dahil mayroon siyang ancient draconic bloodline. Matapos ay activate ang epekto ng ancient draconic bloodline, ang kanyang potensyal at pag-unlad ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa level 9 agility sa loob ng kalahating taon ay dahil sa sobrang effort niya kanina. After activated his bloodline, it was a matter of course. Bukod dito, ang bilis ng pagpapatakbo niya ng kanyang bloodline anumang oras ay lampas sa imahinasyon ng iba, kaya hindi ito masyadong kakaiba. Gayunpaman, iba si Zephyr. Siya ang talento ng 2 sinag ng liwanag. Masyadong maikli ang kalahating taon. Kahit na ang kaunting pagpapabuti ay daan-daang beses na mas mahirap para kay Zephyr kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nakalusot si Zephyr sa level 6 agility sa kalahating taon. Ito ay simple lang. Masyadong hindi ka panipaniwala. Halimaw. Isang kumpletong halimaw. Hindi napigilan ni Vince Scheidt ang pag-ungol. Oo, super monster. Kung medyo mataas lang ang aptitude niya, baka matagal na natin siyang naabutan. Hindi nakaimik si Zephyr sa harap ng 2 ungol na ito. Tulad ng para sa tamad na puting pusa na nakahiga sa balikat ni Zephyr, sina Vince Scheidt at Vermurray ay natural na nakalagay ang kanilang focus dito. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, ang matako na pusa na ito ay walang kahit kaunting pagbabago-bago ng enerhiya, kaya naisip nila na ito ay isang alagang hayop lamang ni Zephyr at hindi ito pinapansin. Junior Brother Khan, malayo pa ang mararating sa arena The Boundless Academy. Bakit hindi natin gamitin ang buong lakas natin at tingnan kung sino ang mauunang dumating? Si Vince Scheidt ay talagang isang baliw sa labanan, na patuloy na nag-iisip tungkol sa pakikipagkompetensya. I've been in focus for so many years, but I've always suppressed by you. I didn't expect na bigla ko nalang gigisingan ang bloodline ko. This time, I'll try to suppress you. Sabi din ni Vermurray na buong mukha. Kabanata 624. Siyempre, ang mapagkaibigang kompetisyon na ito ay hindi makakaapekto sa damdamin ng lahat. Gayunpaman, bihira para kay Vermurray na gisingin ang kanyang ancient draconic bloodline sa ganoong late na oras. Natural na sa kanya ang maglabas ng galit. Sumasang-ayon ako. Sabi ni Zephyr na may malabong ngiti.
Kung ganoon. Tara na. Buzz. Biglang huminto ang tatlong figure, ngunit sa isang iglap, may tatlong tunog ng pagpunit sa buong kalawakan. Sa kawalan, tatlong itim na anino ang sumayaw na parang liwanag na enerhiya. Itong lalaking ito. Sa orihinal, hindi sinubukan ni Vermurray at Vince Scheidt ang kanilang makakaya. Kung tutuusin, ang kaharian ni Zephyr ay mas mababa kaysa sa kanila, kaya gusto nilang bumagal. Hindi niya inaasahan na hindi naman pinilit si Zephyr. Sa kabaligtaran, ito ay napakahusay. Sabay na nagkatinginan sina Vince Scheidt at Vermurray. Tapos, misteryoso silang ngumiti at biglang bumilis. Ang 2 taong ito. Mapait na napangiti si Zephyr sa kanyang puso, ngunit ang bilis niya. Sa mga tuntunin ng bilis, maaari niyang kontrolin ang electrical power at maunawaan ang isang bakas ng lakas ng hangin. Hinding-hindi siya mahuhuli sa sinuman. Swoosh! Habang umiikot ang Thunderfoot, muling tumaas ang bilis ng Zephyrcan. Ano ba? Paanong ang bilis ng lalaking to? Kahit na ang isang eksperto sa level 8 agility ay maaaring walang ganoong bilis. Hindi pa rin ginamit ni Vince Scheidt at Vermurray ang kanilang buong lakas, ngunit ginamit din nila ang higit sa 80% ng kanilang bilis. Ang dating ay isang baliw sa labanan. Parehong ang kanyang lakas at kakayahan ay kabilang sa pinakamataas sa The Boundless Academy. Ang huli, bagamat karaniwan ang kakayahan ni Vermurray, ay naipon ng marami at pinigilan ito sa mahabang panahon. Sa wakas ay naabot na niya ang level 9 agility sa sandali ng paggising ng bloodline. Masasabing siya ay ipinanganak na muli, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, naniniwala sila na sapat na ang kapangyarihang ipinakita nila para lumampas sa bilis ng level 8 agility. Halimaw talaga ang lalaking ito. Habang sila ay nabigla, mayroon din silang ibang mga ideya. Subukan ang kanyang bottom line. Sa oras na ito, bagamat napabuntong hininga ang dalawa ng may damdamin sa hindi kapani-paniwalang si Zephyr, gusto nilang makita kung gaano kakayanin ni Zephyr. 100%. Ginawa ng 2 eksperto sa level 9 agility ang lahat ng kanilang lakas. Ang kanilang mga figure ay parang 2 figurang parang multo habang sila ay gumuhit ng 2 nakakagulat na bakas sa walang laman na hangin sa araw. Boom! Wala pang 15 minuto. Sunod-sunod na lumabas ang 3 figure sa The Boundless Academy. Ang 3 taong ito ay si Zephyr at ang 2 pa. Sa oras na ito, lahat ng Vince Scheidt at Vermurray ay nakatingin kay Zephyr sa gulat. Ngayon pa lang, pinabilis na nila. Hindi nila inaasahan na susundan pa rin sila ni Zephyr sa maayos na paraan. Nang tumaas ang kanilang bilis sa 100%, maabutin pa rin sila ni Zephyr. Halimaw. Walang imak ang dalawa ngayon. Sa kanilang opinyon, si Zephyr ay isang halimaw at isang halimaw. Junior kuya, let's go. Kalahating taon ka na sa trial test. Magbigay galang muna tayo kay Master. Ngumiti si Vermurray kay Zephyr. Oo, tara na. Tumango si Zephyr. Kababalik lang niya sa The Academy, kaya dapat pumunta siya sa lugar ni Maxim Callahan. Nang makaalis silang tatlo, bahagyang huminto ang espasyo. Pagkatapos, isang figure ang palm unit sa kalangitan at lumitaw doon. Ang mukha ng kabilang partido ay madilim at malamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakamamanghang liwanag. Ang kanyang pagpatay ay natipon sa loob nila habang siya ay nakatitig ng masama sa isang figure. Isang boses na halos kasing lamig ng taglamig ang dahan-daang narinig. Zephyr. Kabanata 625.
Supreme Peak. Tahimik pa rin ito. Ang maringal na taluktok ng bundok ay parang isang mahabang dragon na naglalayag palabas ng dagat. Ang nakapaligid na mga taluktok ng bundok ay nakabalangkas sa isa't isa at malapit na konektado, na bumubuo ng poster ng mga bituin na nakapalibot sa buwan. Ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay sobrang siksik at patuloy na natitipon. Nagsimulang umikot ang 7 kulay na maraming kulay na liwanag, na nagdala ng mala fairyland na aura. Sa pagtingin sa Supreme Peak na ito, hindi mapigilan ni Zephyr na makaramdam ng bahagyang kagalakan sa kanyang puso. Swoosh! Sa isang iglap, tumawid si Zephyr sa kalangitan at mabilis na lumipad sa isang direksyon. Dumating sila sa main hall ng Supreme Peak. Kakapasok lang niya sa malaking bulwagan ay may lumitaw na roon na medyo makaluma. Tahimik ang figure at nakasuot ng mahabang kulay abong damit. Mukha siyang ordinaryong tao, ngunit ang taong ito ay isa sa mga elder ng The Boundless Academy, ang tunay na master ng Supreme Peak Maxim Callahan. Kung ikukumpara sa kalahating taon na ang nakalipas, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang aura ng master ay naging mas komplikado. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay lumitaw lamang sa mga martial arts practitioner na nagngangalit dahil sa cultivation. Ngayon ay lumitaw ito sa Maxim Callahan, na halatang abnormal. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating taon ng pagsasanay, si Zephyr ay hindi na mas mahaba kaysa dati. Ang kanyang kaalaman at pananaw ay higit pa sa dati. Sa oras na ito, nahulaan niya na mayroong isang kaayla hilakbot na nakatagong sakit sa Maxim Callahan. Kaya naman ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay nag-iba-iba sa kaguluhan. Ang paglitaw ng pagbabago-bagong ito ay dahil din sa kanyang mga litid at meridian ay malubhang nasugatan at hindi pa napino. Sa lakas ng The Boundless Academy, hindi pa rin siya nakaka-recover sa nakatagong sakit na ito. Mahirap isipin kung gaano kalubha ang pinsala upang makamit ang gayong epekto. Ubo. Ilang beses siyang umubo. Tumalikod si Maxim Callahan kay Zephyr, at dahan-daang lumabas ang mababang kahoy na boses. Bumalik ka na. Bagamat kahoy ang boses na parang isang malaking bato, naramdaman ni Zephyr ang bakas ng pag-aalala at kagalakan mula rito. Habang nagsasalita, lumingon si Maxim Callahan, ngunit walang ekspresyon sa mukha niyang kahoy. Hindi man lang niya nilingan si Zephyr. Nakikita ko ba ang mga bagay? Iniisip ang pag-aalala at saya na naramdaman niya, hindi mapigilan ni Zephyr na mapangiti. Oo, Master, bumalik ako. Mukhang malaki na ang nakuha mo sa pagsubok na ito. Si Maxim Callahan ay dahan-daang umupo sa isang futon, ang kanyang boses ay walang emosyon gaya ng dati. Sa nakalipas na kalahating taon, naglibot ako sa ilang mga lungsod at nakakita ng maraming mga bagong bagay. Ang aking pag-unawa sa martial arts ay nagbago din ng kaunti. Sinabi sa kanya ni Zephyr ang naisip niya. Well, bumaba ka na. Kinawayan ni Maxim Callahan ang kanyang kamay at hindi tumingin kay Zephyr. Oo. Lihim na nakaramdam ng kawalan ng magawa si Zephyr. Malinaw, hindi siya nagustuhan ni Maxim Callahan ng master. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr na ang saloobin ni Nirvana sa kanya ay tila medyo nagbago. Paano ito? Isang ilusyon. Umiling sa kanyang puso, pinili ni Zephyr na umalis. Halatang tuwang-tuwa siya, pero bakit parang walang pakialam sa batang ito? Isang mapait na tawa ang tumunog ng mahina pagkaalis ni Zephyr. Sa Supreme Peak, mahirap makahanap ng pangalawang mataba na figure. Sino pa kaya ito kundi si The Way Hubs? Emph. Ngumuso si Maxim Callahan sa mahinang boses at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Zephyr.